Kamusta na kayo mga mahal kong kaibigan? Ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa tinatawag na pagbagsak ng dolyar ng Estados Unidos. At bago ang lahat, maaari po bang pakisubscribe ang channel na ito ng Vince Traveler's Diary at patuloy nating pag-aralan itong prophecy update na ating pag-uusapan ngayon. I'm not just talking about the value of our currency. I'm talking about our currency being used throughout the world. You want it to remain. You want the dollar to remain the world's reserve currency. Well, I think it's bigger than losing any war. I'm a person that likes a strong dollar, but a weak dollar makes you a hell of a lot more money. Sa loob ng 31 araw, ang lahat ay magbabago sa dolyar ng Estados Unidos ng Amerika. At alam ito ni President Trump. Hindi natin pag-uusapan ang ilang mga banta para dito, kundi pag-uusapan natin ang lagatik ng orasan na nagdadagdag sa countdown na ito. Pansinin mo na ang Russia ngayon ay sobrang namumuhunan sa ginto na animoy para wala ng bukas. Mga kaibigan, ang mga aklat ba ng Apokalipsis ay humihiling sa atin na mamumuhunan tayo sa anumang anyo ng ginto? Narito ang katotohanan. Si President Trump ay medyo naghahanda na para dito, kung saan ay paulit-ulit siyang nagpapahiwatig nitong mga nakaraang linggo. Kaya sa loob ng 31 araw, kumikilos ang Fed na upang higit pang pahinain ang US dollar, katulad sa pagbabawas ng interest. Alam nila na ang problema ay abot tanaw na, at iyon ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Samantalang karamihan sa media ay tulog pa rin sa pansitan. At ang totoo na ang dolyar ay mabilis na dumudulas sa pagkahawak ng mundo. Naghihirap ngayon ang mga Amerikano. At sa totoo lang, iyon ang senaryo ng pagpupulo ngayon ni President Trump at ni President Putin. Sa pagbagsak ng US dollar ay siya naman ang pagbangon ng bansang BRICS na ito ay kinakalooban ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Ayon sa zerohedge.com, ang BRICS Gold Glory ang bukang liwayway ng bagong panahon. August 16, 2025, sa kumukupas na kadakilaan ng G7 at G20, ang samahan ng mga bansa na pinanday pagkatapos ng pangalawang digmaang pandaigdigan, ngayon ay nasasalamin ang pagwawalang kilos ng ekonomiya at pagkabulok demokratiko. Isang bagong alyansa ang lumalabas sa geoeconomic map, ang BRICS Plus, at ang koalisyong ito ng Brazil, Russia, India, China, and South Africa ay kumakatawan sa tumataas na samahan ng mga bansa sa determinadong palawakin ang kanilang impluwensya sa kalakalan, seguridad, mga daloy ng mapagkukunan na ipunin ang labis sa ekonomiya na siyang dating nagpayaman sa dakilang imperyo ng Europa. Narito ngayon, 2025, ang BRICS Plus at ang isang mabigat na trading confederation ng 11 mga miyembro nito, ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Ethiopia, Indonesia at Iran.
na kinokontrol ng malaking reserba ng mga kalakal at mga strategic goods sa tabi ng mga pamilihan at mga pwersahang paggawa upang pinuhin at kumonsumo sa Zero Age. Inilathala ng artikulong iyon bilang isang pagbubukas ng mata tungkol sa US dollar na ang bansa ng BRICS ay gumagamit ng ginto upang mapaikutan ang US dollar. Sila ay nakatayo sa isang ganap na bagong sistema ng kalakalan at pananalapi na nakikita mismo ng ating mga mata. Ngayon si Putin ay lumalakad sa pagpupulong na ito ay may mas malakas na posisyon kaysa dati. Ano bang nangyayari sa loob ng Estados Unidos ngayon? Ano ang nangyayari sa buong mundo sa pag-uusbong ng bansang BRICS? Bakit ang mga bangko sentral ay bumibili ng napakaraming mga ginto na animoy parang wala ng bukas? Ang mainstream media naman ay kumikita ng napakaraming pera para subukang linlangin tayo na di umano'y ang lahat ay mangyayari na mabuti, na ang lahat ay magiging maayos, kagaya na lamang ng sinasabi ng Papa sa Roma na kaya nilang ayusin ang problema ng climate change. Mga minamahal kong kaibigan, ayon sa mga hula mula sa Biblia na inihayag ni Jesus sa atin sa mga aklat ng Mateo 24, na ito'y mas lalong lalala pa bago ito maging mabuti. At kailan ito magiging mabuti, mga mahal kong kaibigan? Kapag bumalik na si Jesus na upang kanyang itatayo ang kanyang kaharian, isang makalangit na bansa kung saan tayo ay lalakad sa mga lansangan na lantay na ginto. Ngayon, sa Washington DC, anong malaking kwento? Na halos walang coverage sa mga kaganapang ito, at ito ay itinalaga ni Pangulong Trump si Steven Miran sa Federal Reserve. Ngayon, sinusubukan ng press na laruin ito bilang isang uri ng pansamantalang appointment lamang. Walang big deal. Ngunit ang totoo ay si Miran ay hindi lamang isang placeholder. Ang taong ito ay masyadong malakas, at ang Amerika ay nangangailangan lamang ng mas mahinang dolyar upang manatiling makapagkumpetensya at harapin ang nakakabaliw na utang na pumapalo sa 37 trillion noong nakaraang linggo lamang. Kailangan mo ang mas mahinang dolyar. Yan ang kanyang mensahe, na iyan lang ang paraan para mapababa ang halaga ng pera. Tanong mahal na mga kaibigan, kumusta ang Amerika? Kakayanin ba nito ang pagbabayad ng 1 trilyon bilang interes lamang sa 37 trilyon na utang? Hindi niya ito makakaya. Kaya siya ay naniniwala sa ipinahiwatig na ito ni Trump mga 1 linggo lang ang nakaraan, na siya ay okay lang sa paghina ng US dollar, dahil ang ibig sabihin nito, mas higit silang kikita. It's a strong dollar, but a weak dollar makes you a hell of a lot more money. But a weak dollar makes you a hell of a lot more money. But a weak dollar makes you a hell of a lot more money. Inaamin ng pamahalaan ng Estados Unidos na ang dolyar ay bababa, at nakikita na ito'y darating sa merkado. Lahat ay tumataya sa pagbabawas ng rate ngayong darating na Setyembre. Ang 31 araw ng pagbabawas ng rate ay nagpapahina sa dolyar. At kapag nangyari iyon,
magsisimulang bumuhos ang pera sa matitigas na ari-arian na tulad ng ginto. Sa buong mundo, ang mga bangko sentral ay bumibili ng ginto. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 4 na magkakasunod na taon ang 1,000 toneladang ginto. At ang Russia, si Pangulong Putin, ang siyang nangunguna sa daan. At hindi nila ito ginagawa para lang sa kasayahan. Ginagawa nila ito upang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa sistema ng pananalapi ng Estados Unidos ng Amerika. Makikita mo sa pagpupulong ni President Trump at ni Putin, ang mga bomber ay lumilipad sa itaas ni Putin na animoy, nagpapakita ng kanyang kapangyarihan ayon sa MAGA Group. Tingnan mo, animoy na napakalakas ni Trump kung ikukumpara kay Putin. Ngunit ang katotohanan, ito ay kabaliktaran. Sa katunayan, si Pangulong Putin ngayon ay may mas maraming baraha kaysa kay Pangulong Trump na hindi gaya ng dati. Ngayon ay ganap na naiibang senaryo na kaysa sa mga huling panahon noong siya ay nasa lupain ng Amerika. 10 taon na ang nakaraan. Ang parusa ay hindi gumagawa laban sa Russia dahil ang Russia ang nanalo sa digmaan nila laban sa NATO. Ibinuhos ng NATO ang lahat ng mayroon sila sa Ukraine, ngunit winasak lang sila ng Russia. Ang dahilan kung bakit ang Russia ay namumuhunan sa napakaraming ginto, dahil alam nila na ang US dollar system ay malapit nang mabago. Kaya kung bakit nila ito ginagawa. At kung nais mong magkaroon ng tunay na asset, kapag nangyayari ang pagpapalit na ito, na kapag huminto ang musika at kailangan mong umupo sa upuan na iyon, at narito ang mas malaking bahagi ng kwento. Ang BRIC Plus, Brazil, Russia, India, China, South Africa at ang mga bagong miyembro katulad ng Saudi Arabia, Iran, UAE, Indonesia na ngayon ay kumakatawan sa higit na 40% ng pandaigdigang output kapag sinukat mo ito sa pamamagitan ng purchasing power. Kaya habang si Trump ay nakikipagkita kay Putin sa Alaska na pinag-uusapan ang kapayapaan, mayroong ganitong undercurrent na alam ang dalawang leader na ang mga BRICS ay tumataas at ang US dollar ay bumabagsak at dapat silang mamumuhunan sa ginto. Kaya, mga mahal kong kaibigan, kung ano ang pinag-uusapan natin dito ay kapansin-pansin na ang pagtaas ng halaga ng ginto na hindi ka nagbibenta ng isang baritang ginto, binabayaran lamang ito ng presyo. Ililipat ba nila ito sa $5,000 kada onsa o $10,000 kada onsa? Ang ilang mga ekonomista ay nagsasabi pa nga na maaari nilang muling suriin ang ginto sa $20,000 kada onsa. Iyon ang dahilan kung bakit ang sandaling ito ay lubhang mapanganib. Napakahalaga na ang lahat ng mga pwersa ay nagtatagpo. Ang Fed ay gumagalaw patungo sa mga pagbawas na nagsasaad na tinatanggihan ang fiat currency. Animoy nagsasabing, hoy, pwede kang gumamit ng ginto at pilak sa ating estado.
Hindi mo kailangang gumamit pa ng paper currency. Bumubuo ang BRICS Plus ng bagong pinansyal na kaayusan sa harap mismo ng ating mga mata. Ang mga bangko sentral ay kumukuha ng ginto at ngayon ay tahimik na pinag-uusapan ng mga gobyerno at ito ay nag-trigger na muling pagsusuri at ang lahat ay mamumuhunan sa ginto. Mga mahal kong kaibigan, sa loob ng 31 araw, lahat ay magbabago ang mundo para sa dolyar at ililipat sa pamumuhunan sa ginto. Kaibigan, hindi masama ang pera kung bakit ipinagkakaloob ito ng Diyos. Ngunit ang mundo ay namumuhunan sa ginto na animoy parang wala ng bukas. Pakinggan mo ako, kaibigan. Nais ni Jesus na bumili tayo ng ginto mula sa Kanya. Tanungin mo ako, si Jesus ba ay ang makalangit na mangangalakal ng ginto? Opo, ngunit ito ay ibang uri ng ginto. Maaring hindi tayo makapagbili at makapagbenta sa panahon ng pag-uusig, ngunit ang Diyos ay may 1,000 paraan upang ibigay ito para sa atin. Ito ang payo ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang Apokalipsis 3:18. Ipinapayo ko sa inyo na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy upang ikaw ay yumaman at mapuputing damit na isusuot upang matakpan mo ang iyong kahiyahiyang kahubaran at pampahit na ilalagay sa iyong mga mata upang makita mo ang ginto na dapat nating bilhin kay Jesus para sa espiritual na pamamaraan na ang karakter, katangian ni Kristo ay makikita sa atin na upang maiwasan na tanggapin natin ang tatak ng halimaw. Ito ang pinakamahusay na pamumuhunan na maaari nating gawin, ang pagbili ng ginto mula kay Jesus, na katulad ng gintong dinalisay sa apoy na isang pananampalatayang dinalisay sa apoy. Kaya kaibigan, ito ang habilin ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, na dito ay may naninirahang mga insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa talatang 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Bakit kailangan natin ilagak ang ating mga kayamanan sa Panginoong Hesus? Ayon sa 21, talatang 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Kaibigan, bumili ka ng ginto mula kay Jesus na dinalisay sa apoy, na ito ay ang ating mga pananampalataya na pinagtibay ng mga pagsubok at matatagpuan sa atin ang katangian ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat mga mahal na kaibigan sa panunood ninyo sa programang ito. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesus.